Good morning sa ating lahat, no? And again, nandito na naman. Ang bilis ng ikot, no? So, last time, sorry, pasensya sa bawat isa. Hindi ko napansin pala, in-inform ako, hindi man minuto eh, ilang oras tayo nagsasalita, no? Pero this time, unahan ko na kayo, tatlong pointers lang tayo. Para, di ba, pag si Pastor, tatlong pointers, mabilis lang, tama? The promise na, sisikapin natin. Amen ba? Pero as long as ay mas marireach natin yung target na bilisan natin kung ilalaan nyo yung mga tenga nyo. Amen ba? Kasi yun naman eh. Ang purpose ko lang naman kaya ako iniikot-ikot para talagang maunawaan ng bawat isa. Ayoko naman yung masabi ko lang and then hindi naman talaga natin naunawaan totally. Lalo na alam nyo ako pag nag-share, talagang minsan may mga terms tayo na ano no, naririnig. Pero this time, praise God no, na meron lang tayong ilang verses na pag-aaralan. Alam niyo sa mga Bible, di ba parang sa isang chapter may naka-section na ganun. So, ganun lang yung pag-aaralan natin. Wala tayong ibang reference. Maganda ba yun? Di ba? Na, ano lang, meron lang tayong focus lang. Okay? At least, pinapagaan ko na yung ano nyo. Baka pag kasi nakikita nyo ako, tsaka alam nyo kung ako yung tatayo, ano na kayo eh. Parang trauma na sa inyo. Ganun na matagal to, di ba? Anyway, no, gusto ko lang simulan yung bago tayo ano pala, proceed sa message na sa pangungumusta lang, di ba? Nabanggit nga nung ating kapatid kanina na yung pag-iingat ni Lord, tama ba? Sa nakalipas na bagyo, kami nga kasagsagan na ng bagyo, nasa labas pa kami, di ba? Nagbiyahe pa kami na parang wala lang. Hindi naman dahil wala kaming pakialam, pero after all ng prayers, di ba? Nagkaroon ng biglang prayer meeting last Friday. 'Di ba? Na kumbaga nandun na yung tiwala namin kay Lord na hindi niya kami papabayaan. And siyempre, di ka naman lalabas siguro ng alam mong bumubuhos. 'Di ba? Na sinasabi super typhoon, pero sabi ko nga sa mga kapatid ko, parang yun yung pinakakalmadong super typhoon sa atin, no? Unfortunately sa iba na may mga nasalanta. Pero still, no, na hindi ganoon naging ano yung damage talaga and casualties. Nantok ba kayo sa boses ko? Hindi kasi ako yung kagaya ni Pastor na ano eh, no? Anyway, yun nga. Kamusta yung naging linggo? Ako, sabi ko sa nanay ko, masakit yung ulo ko. Kasi, imbis na matulog na maaga, eh, nag-meditate pa ako no, hanggang medyo madaling araw. Kasi, biglaan lang din na na-assign. Hindi talaga from Monday, alam ko na ako na. Pero still, no, na nagkaloob pa rin si Lord ng kanyang message na sana maunawa ng bawat isa. Amen ba? And nabanggit nga natin no, na during the typhoon, na nandun yung God's protection and provision. Tama. And danas natin, experience natin yung mga bagay-bagay, yung mga blessings ni Lord, no? And yung guidance. And ganun din as well, sa work, sa school, and sa buhay. Tama ba? Sa mga nag-aaral, sino ba dito yung lagi nagpaparanas si Lord? Can't relate na, no? Kasi hindi na ako nag-aaral. Pero, di ba, na kapag inuna mo si Lord ng Sunday, kahit na hindi mo atupagin yung project mo or assignment, di ba parang nasa-survive, tama? Basta't ilaan mo yung oras mo kay Lord, tama? Tama ba? Parang iba lang yung naglalaan ng, malakas dito, so habol kayo, ha? And ganun din, sa mga nagtatrabaho, ito, can't relate din ako dito. Sa mga nagtatrabaho, di ba, na kahit sabihin nating minimum wage, tama? Di ba? 6 days mo tatrabahuhin, minimum wage, pero tas pamilyado ka. Pero still, di ba, napapagkasya, tama ba? And tayo as Christians, no, na siyempre basta't inuuna natin si Lord, tama? Actually, this week nga, grabing accomplishment ng church, no? Monday lang ata sila hindi pumunta dito sa church, no? Kung wala man sila sa church, nasa mga bahay-bahay sila ng mga member. So, grabe, yung kami hindi pa namin kompleto 'yun, kami magkakapatid. Pero medyo pagod ka na. Paano pa yung mga kapatiran natin na talagang sumusuporta, no? Pwede ba natin silang palakpakan, di ba? Na talagang full support. Amen ba? And related dyan yung pag-uusapan natin.
No? Na ganun din sa buhay in general. Sabi nga natin kanina, sa school, sa work, lagi naman natin na-experience no? Yung knowledge, wisdom, supplication, and guidance ni Lord. And lalo na kahapon, yung siguro may mga nakakuha na ng bonus. Tama ba? Meron na ba? Ako, no, amen. Wala akong bonus. Mahina yung manager ko eh. Di ba? Yung full-time na trabaho ko. Mahina yung manager ko. So, meron naman siguro. Huwag na lang kayo magtataas ng kamay, no? Baka magpapalibre. Pero for sure, gagamitin niyo yan, di ba? Pambili ng regalo, pambili ng nanay ko, suki. Kahit walang bonus, may Shopee, di ba? Tama, di ba kasi kailangan mo ng pera para makabili ng something. Tama? Ako lang yung libre magtrabaho eh. Libreng driver, libreng assistant. Pero going back no, na sa mundo natin, meron tayong rule na parang kailangan natin ng money or cash to avail something. Tama ba? And ganun din no, na gagamit natin yung pera or cash na yon in exchange for something. Di ba? Pwedeng bagay, pwedeng service. Tama? Nung panahong nanggugupit si pastor, ako lang siguro hindi nagbabayad, pero the rest, di ba, na magbabayad ka para gupitan. Tama? And ganoon din, kung may gusto kang mga gamit, no? Mga babae, mahilig sa bag. Ako, kagabi lang, sinasabi ko, parang gusto ko ng mga relo ako. Parang pagka, ma-addict ako dito. Di ba? And ganoon din, sapatos, cellphone, di ba? Pag may lalabas na bago, sasabay sa uso. And marami pa, tulad ng bahay, kotse. Tama ba? Marami tayong gustong bilhin. Tama? And kailangan natin doon is yung money and cash. Hindi ko kayo tuturuan paano kayo umita. Kasi kung tinuruan ko kayo, kung bago ko ituro sa inyo, dapat ako, mayroon na ako, di ba? You cannot give what you don't have. Tama ba? Pero ang titingnan natin, no, yung analogy na yun, yung idea na parang kailangan mo ng money or cash to avail something. Tama ba? Titingnan natin, no, ulitin lang natin para malinaw bago tayo mag-proceed, no? Na sabi nga, meron tayong parang rule or pattern. Ulitin ko lang na kailangan natin ng money or cash para ma-acquire yung something na gusto natin. Tama? Amen ba? And then, kapag binigay natin or binayad natin yun, nakukuha natin kung ano yung wini-wish natin makuha. Tama? Sabi nga natin, kung gusto mo ng bag, relo, sapatos, kailangan mo yun. Di ba? Nagagawa natin to palagi. And kung ikukumpara natin sa yung analogy na yun, no? Sabi ko, hindi naman pera yung pag-uusapan natin. Pero, yung pattern na yun, or pwede natin tawaging formula, no, may kukumpara natin siya sa magiging topic natin na sabi dito, ang nilabel ko kasi yung mga bagay na gusto natin, pwede natin consider as reward. Tama ba? Di ba? Kaya nga dito pumapasok yung deserve ko naman. Ganun. Pero, ang titingnan lang natin dun yung reward na term. Na tayo as Christians, ang reward na inaasam natin is ang pumasok sa puso ko na nilagay ni Lord is yung salvation. Tama ba? Kasi kaya naman natin ginagawa yung pagpapagal na mga to is to be saved. Diba? To be with God. Tama ba? Wala naman siguro tayong ibang purpose. Tama? And then, kanina, sinabi natin na yung kailangan natin para i-avail yung reward or yung mga gusto natin is money or cash. Tama? Ang sinulat ko nga dito para keyword ko is mode of payment. Para lang relatable, di ba? Pero, sa atin naman, kung ang reward na gusto natin is salvation, ano kaya yung mode of payment natin? Or ano yung parang money or cash natin? Jesus, tama? Amen ba? Di ba? Parang siya yung ticket natin. Para makapasok ka sa concert, sa isang event, kailangan mo yung pass mo. Tama? And yung pass natin is si Jesus. Tama? Pero, yun nga, no? Na kanina, sabi natin, kailangan natin yung money and cash. Pero di ba, alam naman natin, reality, hindi naman dumarating lang yan. Sabi nga lang, hindi naman tumutubo yung pera. O hindi ko naman tumatay ng pera, tama? So, kailangan pagtrabahuhan. And ganun din, kung si Jesus yung ating mode of payment or siya yung pass natin, hindi ba dapat parang i-earn din natin yung pass natin na yun? Tama ba? So, don't get me wrong, no, na salvation is free. Alam natin yan, tama? Once we accepted Jesus Christ na bilang ating personal Lord and Savior, magkakaroon tayo ng salvation, tama? Amen ba? Pero no, hindi naman ibig sabihin na tinanggap natin si Jesus is yun na yun, natatapos na dun. Na kasabay nung pagsunod natin, keyword yun na pagsunod kay Jesus,
is yung pagbabayad natin ng cost. Sabihin natin cost. C-O-S-T. Amen ba? Na, yes, ulitin lang natin, no? Yung cost ko dito sa notes ko, lahat naka-quotation. Kasi, pag dinefine natin yung cost, no? Ang sabi dito, cost requires the payment of a specified sum of money before it can be acquired or done. So, kumbaga, sa madaling salita, kailangan mo muna magbigay ng specific amount para mabili or makuha yung isang bagay. Tama? Ganun naman, usually, sa lahat ng binibili natin. Pero sa context natin na to, no, may isa pang definition ng cost. And ito yung pakatandaan nyo dahil ito yung pinakagagamitin natin para hindi tayo magkamali pag narinig natin yung word na cost. Amen ba? Nakikinig pa po ba ang bawat isa? So sabi dito, no, ang isa pang definition ng cost is the effort, loss, or sacrifice necessary to achieve or obtain something. Diba? Magkaiba. Yung isa about monetary value. Diba? Na kailangan magbigay ka ng ganitong amount para makuha mo to. Ngayon naman, sinasabi dito, ang cost din daw is yung effort or yung loss or sacrifice na necessary. So, mahalaga. Nandun yung word na necessary, no? To achieve or obtain something. Naunawaan ba natin? Diba? Na babalik tayo. Sinabi nga natin, libre ang salvation. Pero meron pa rin naman tong cost. Hindi nga lang siya monetary value. Diba? Pero kung nakita nyo na yung keyword, no? Sabi nga, yung effort, loss, or sacrifice na necessary. Amen ba? Na alam naman ni Lord na gusto natin salvation. Pero aminin natin at sa hindi. Iilan lang yung talagang willing na bayaran yung cost sa pagsunod kay Jesus. Amen ba? Kasi kung kahit di kayo mag-amen, alam naman natin to. Kung willing kayong bayaran yung cost sa pagsunod kay Jesus, dapat present tayo lagi, di ba? So follower ka ba ni Jesus kung tuwing Wednesday wala ka? No amen, di ba? Follower ka ba ni Jesus kapag Sunday late? Tama? No amen, tama? Kaya kahit di kayo sumagot or sumagot man kayo naman ni Lord yung nakakaalam nung laman ng puso and kung ano ba talaga yung intention, kung ano yung purpose ng pagpunta or pagdako sa gawain. Amen ba? So, ang pinaka-purpose lang ng message natin is to remind sana and awaken yung mga bawat isa, no, na bayaran natin yung cost sa pagsunod kay Jesus para ma-receive natin yung reward, which is salvation. Amen ba? Para talagang ma-avail natin na parang pag ginawa natin to, kahit papaano may kasiguraduhan na marireach natin yung reward. Okay ba? Okay ba? Huwag muna kayong malungkot. Mamaya na lang. Okay. So, bago tayo mag-proceed, no, yung title, para lang, kasi nakakalimutan ko, no? Yung title ng message natin is pinamagatang The Cost of Following Jesus. Okay ba? The Cost of Following Jesus. So, anin ko lang, no, yung formula natin, i-review ko lang, no? Na para lang makita natin yung pattern ulit. Again, ano yung reward na gusto natin? Ano yan? Paulit po. Salvation. And then, ang ating mode of payment or ang ating pass is C. And ma-earn natin yung si Jesus sa pamamagitan ng cost na babayaran natin which is yung follow. Tama ba? Or sinabi nga yung pagbibigay ng effort, loss, or sacrifice. Okay, nireview ko lang, no? Para at least alam niyo yung sequence. So, cost, tapos mode of payment or si Jesus. Ginamit ko lang po yung term ng mode of payment, ha? Kasi familiar kayo lahat dyan, amen ba? Diba? Lalo na yung mga mahiling mag-order. And then lastly, reward. So punta tayo sa Luke chapter 9, verse 57 to 62. Ulitin ko po na Luke chapter 9, verse 57 to 62. And then, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, read. Habang naglalakad sila sa daan ay may nagsasabi sa kanya at susunod sa iyo saan ka man magpunta. At sinabi sa kanya ni Jesus, mga asar ng gubat ay may mga mga may ibang sa ipapawid at mga pugad. Balit ang anak ng tao ay walang mapagpahiligan. Sinabi nga sa iba, sumunod ka sa akin. At sa iyo sumagot, noon kaya muna akong umalis, ibig ko. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ang mga
patay ng sarili. Sinabi naman ng isa pa, subalit lang anak ko ng paalam. Subalit lang Jesus dapat kagayan. Amen. Tayo muna po yung manalangin. Hallelujah, Lord God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, Lord, na muli dinako mo kami sa lugar nito upang makinig ng iyong mga salita, Lord God. Dalangin namin, Lord, na kagaya ng pagsama mo sa amin, kaninang praise and worship na ganun din, Lord, ay bigyan niyo kami ng kaunawaan at understanding, Lord God, and husay sa pagde-deliver ng iyong mga salita, Lord God, upang maunawaan namin, Lord God, at maging kapakipakinabang sa amin ang mga salitang aming maririnig, Lord God. Naway ikaw lamang po, Lord God, ang may taas at may dakila, Lord God, sa umagang ito. And tulungan niyo kami, Lord God, na i-focus ang aming mga pandinig sa pakikinig, Lord God. Walang anumang maging distraction, Lord God. Ngayon pa lamang po, Lord God, we rebuke the works of Satan, Lord God, na may layong hindi marinig ng mga kamanggagawa, Lord God, ang iyong mensahe, Lord God. Muli, Lord God, kami nagpapasalamat, Lord God, nagpapakumamba sa inyong harapan, Lord God, humingi ng kapatawaran. Sa inyo pong papuri, luwalhati at pagsamba sa dakilang pangalan mo, Jesus. Amen. So, itong verse na ito, no? Ito yung pinaka-pag-iikutan ng ating mga pag-uusapan, no? And habang recently, napapag-usapan namin to ng aking special someone. And then, ang naging take namin dito kasi nag-uusap kami, no? Parang like, ano bang meaning neto? Nang pagkakaintindi namin nun, literal eh. Parang tinanong pa nga sa akin like, halimbawa may na-stroke habang nag-church. Ang gagawin mo ba is tutuloy ka pa rin ba sa pag-preach or pag-tutugtog, sa pagsisimba kahit may na-stroke na tapos hindi mo dadalhin sa hospital? Kasi kung babasahin mo nga naman parang ganun, di ba? Lalo na sa may part ng 60 yata yan or yung sinasabi 59 to 60 na parang sinabi niyang ililibing niya muna yung patay, di ba? Bago siya sumunod. So sabihin parang nandun ka na during or susunod ka na and then may gagawin ka muna bago ka mag-proceed talaga, di ba? Pero nung napagbulay-bulay ko, no, dahil nga tayo na-assign, no, and habang humingi ako kay Lord ng message, dito niya rin ako binalik. And praise God, no, iba yung naging unang interpretation ko or pagkakaintindi ko kaysa noong mineditate ko na, no. Dahil dito sa pagbasa ng Luke chapter 9 verse 57 hanggang 62, meron akong nakita or merong binigay si Lord na tatlong bagay na ating kailangang bayaran or ibigay or yung cost na tinatawag natin, di ba? Ano bang meaning ng cost kanina? The effort, loss, or sacrifice necessary, di ba? Para ma-obtain yung something or specifically yung salvation na inaasam natin. Tama ba? Sabi nga natin, ulitin ko lang, no, kaklarify ko lang. Salvation is free, pero still, meron pa rin tayong part na kailangan gampanan. Tama ba? And tayo, no, hindi tulad ng ibang sekta, kung tama ba yung term ko, na, di ba, merong tinatawag na once save, always save. Pero tayo, hindi tayo ganoon. Tama ba? Once save, kailangan kikilos ka pa rin. Tama? Yun lang yung pinaka-idea ng ating magiging message, no, this morning. Pero atin lang ihimay-himayin yung Luke chapter 9 verse 57 to 62. Ready na po ba kayo? Okay. So following Jesus costs us our number one, comfort. Pwede natin sabihin, comfort. No? Parang hindi relatable, no? Kasi comfortable yung upo and aircon. Pero kung titingnan natin, no, basahin natin ulit yung sa 57 to 58. Basahin ko sa NIV, no, dahil ito yung naging reference ko. Sabi sa 57, as they were walking along the road, a man said to him, or sinabi ng lalaki kay Jesus, I will follow you wherever you go. Diba? Talagang kahit saan ka magpunta, Lord, susundan kita. Napaka, talagang sa kanya pagaling. Sabi naman ni Jesus sa verse 58, Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Diba? Na nagsabi yung lalaki na susundan niya si Lord kahit saan siya magpunta. Pero binigyan siya ng parang pauna ni Lord na sigurado ka ba? Susunod ka pa rin kahit na ako, na anak ng
Son of Man, walang mapagpatungan ng kanyang ulo, di ba? So, sabihin parang wala man lang mahigaan na maayos. Tama ba? So, makikita natin, no? Saan papasok yung comfort doon? Di ba? Yung, ang kukunin natin hindi yung sinabi ni Jesus lang na, na foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Ang kukunin natin idea is yung sinasabi niya na walang comfort sa pagsunod sa akin. Amen ba? Hindi naman ang pagsunod kay Lord is magiging easy ang buhay. Tama? Hindi naman literal na yung paglay lang ng head yung pag-uusapan natin eh. Kasi kung usapang tulog lang, lagi naman masarap yung tulog natin. Tama ba? Pero kung titingnan natin sa ibang sense, no, na sabi nga dito, ang definition doon ng comfort is a state of physical or psychological ease and well-being, free from pain, grief, or anxiety. So, sabihin, parang, sabi niya, physical and psychological, hindi lang sa physical natin na, kasi itong example ni Jesus, physical to eh. Diba? Kung titake natin literally, physical to, na wala siyang komportabling mahigaan, tama ba? Pero, ganun din pala, pag sinabing comfort na, meron ding psychological ease. Diba? Parang hindi ka na-stress, tama? Kaya sinabi niya, parang free from pain, pati anxiety. Tama? Pero sinabi natin kanina, no? Following Jesus costs us our comfort. So kung titingnan natin definition and binanggit nga, nakapalit na pagsunod kay Jesus is kailangan nating i-surrender yung ating comfort. So sabihin, ang pagsunod pala kay Jesus is may mga mararanasan tayong discomfort. Tama ba? And nakita nyo, di ba, sa verse 57 na yung mismong lalaki, siya mismo yung nagsabi kay Lord na I will follow you wherever you go. Tama ba? Nandun yung initiative. Tama? And maybe, merong iba sa atin, no, nakapunta dito sa church or kahit dati na, no, na sila mismo, kusang loob, pumasok sa simbahan, gustong magbago ng buhay. Tama? May mga ganun. Iba-iba tayo ng paraan kung paano tayo nakadako dito. No? Pero no, si Lord, dito sa lalaking to, kahit na sinabi ng lalaki na gusto niya na sumunod kay Lord, is binigyan sa ni Lord ng parang pauna. Parang sure ka ba? Ganun. Pag sumunod ka sa akin, ganito yung magiging sitwasyon mo. Tama? Hindi lang naman yung yung walang matitirhan, no? Pero kumbaga, sinasabi na rin ni Lord na yung pagsunod sa akin hindi magiging madali. Tama? Kaya yung, halimbawa, yung pastor-pastor, di ba, gina-joke nyo kanina, dadaan si pastor, sabi nila. Kaya di ba, todo ako ganon. Kasi alam ko yung hirap, tama ba? Yung tipong gusto mo nang magalit, di ka magalit. Gusto mo magkasala dahil sa asar mo, di ka magkasala. O kaya gusto mo namang, kumbaga may mga gusto kang na nalilimitahan ka kasi nga, sumusunod ka kay Jesus. So dahil nalilimitahan ka, di ba nagkakaroon ka ng discomfort? Tama ba? Yun nga lang masikip ka sa higaan. Limitado na yung pwesto mo, discomfort na sa iyo, di ba? Pero physical pa lang yun. What more, tinamaan pa yung psychological aspect natin na uh, nakaranas ka na ng lungkot na dapat wala. Siyempre, di ba, nandun pa rin yung psychological discomfort kasi linalabanan mo yung lungkot mo kasi alam mo nga, dapat di ka nalulungkot. Tama? Kasi may mga bagay naman talaga makapag-cause ng uh, sadness and again, in general, psychological discomfort sa atin. No? Lalo na nga, sabi nga dito, na kapag tayo sumusunod kay Jesus, di ba? Halimbawa, kapag tayo kinokondemn, isa ring example yan, tama? Na kakayanin mo bang marinig or ma-experience yung mga gagawin ng mga tao sa mga anak or ikaw as anak ng Diyos, tama ba? Na bago ka sumunod, parang kakayanin mo bang harapin itong mga to? In a general sense, ganun yung tinutukoy natin. Diba? So, halimbawa, isang simpleng bagay, no? Actually, dapat sa intro to kanina eh. Parang kaya mo bang bumangon ng maaga? Iwanan mo yung comfort ng higaan mo para makadako sa gawain. Di ba? Unang step pa lang yon. Kaya mo bang bumiyahe kahit bumabagyo? Di ba? Kasi kami, naalala ko lang, no? Last Sunday yata yan, si Kuya Joel. Nakita niya, konti yung tao. Anong oras na? Sabi niya, parang midweek, sabi niya. Eh ako sabi ko, wait ka lang. Sabi ko. Eh bigla, dumami yung tao. Di ba? Praise God, that is, nalabanan niyo yung comfort niyo. Kasi di ba, mahirap nga naman pag komportable ka na, tapos iiwanan mo yun. Kaya, di ba? Kaya, yun nga, isang part yun ng pagsunod kay Jesus, nasa sacrifice ang ating comfort. Tama ba?
maraming bagay na involved dito pero hindi na natin elaborate dahil ang pinaka-focus natin is ano ba yung mga dapat nating i-surrender or yung cost ng ating pagsunod. Yung mga iba pang bagay under comfort, no? Baka other topics na yan. Pero sinasabi pa dito, no? Iyan ko lang yung ating dito na Jesus is telling us that to follow Him means sacrificing our comfort. Kagaya ng nasabi natin, no? He gives us a preview on how it is like to follow Him. The condition will face. Tama ba? Parang, sino ba dito nakakapanood na ng mga trailer? Di ba? Parang sa pamamagitan ng trailer, nagkakaroon ka idea kung ano yung papanoorin mo. Ang ganun din naman, no? Sa ginawa ni Lord na yon, na parang binigyan niya idea agad, yung lalaki, ng kung ano yung dadanasin niya. Di ba? Nagbigay lang siya isang example, pero ang titignan natin, ang comfort pa rin yung pinupunto doon. Na kapag sigurado ka ba, nakakayanin mong surrender yung comfort mo para lang sumunod sa akin, di ba? Pwede natin itanong yan sa ating sarili, no? Kaya ko nga bang i-surrender yung comfort, no? Na nararanasan ko para lang sumunod kay Lord. Amen ba? So, kayo rin yung makakasagot niyan. Alam niyo ako, hindi ko naman kayo inaano ko yung sagot niyo dahil tayo rin naman yung dadala ng consequences. Amen? Isang example pa, no, na halimbawa kami dito kapag halimbawa pupunta kami ng mga malalayang lugar. Siyempre alam natin, halimbawa, pag pupunta ng Pangasinan, may local dyan. Sila Kuya Dong, local sila doon, di ba? Na bago ka pumunta sa isang lugar, inaalam mo na kung ano yung magiging daan. Di ba? Na parang malubak ba dyan, kaya ba ng sakyan? Tama? Kasi inaalam mo na yung dadaanan mo para prepared or ready ka para bumiyahe. Tama? Kasi mahirap nagdala ka ng Alto ng mga 0.8 lang na makina tapos umakyat ka ng Baguio. Baka hanggang baba ka lang ng Baguio, di ba? Hindi na umakyat sa sakyan mo kasi mahina. Pero kung nagkaroon ka ng preview, keyword, no? Preview. Nagkaroon ka ng idea kung ano yung kahinatnan mo bago mo pa i-go, di ba? Na mas magiging better equipped ka or mas magiging ready. Tama ba? So, halimbawa, ganun din. Kung nagbabalak kayong mag-ministry, hindi ko kayo dinidiscourage, ha? Kung nagbabalak kayong mag-ministry, tumayo, or kung in-appoint man kayong tumayo, no? Na dapat alam niyo yung mga pros and cons, di ba? Na hindi naman puro pros lang yan. Meron din consequences. Tulad ng pagpapastor, di ba? Merong cons yan dahil karga mo or ikaw yung accountable sa lahat ng mga yan. Tama ba? Ako, sorry sa inyo, no? Dinamay ko kayo sa message ni Lord na sinare ko sa inyo kasi pare-pareho na tayong accountable din. Kasi isi-share ko sa inyo yung tatlong cost na dapat nating i-surrender. So, pag di natin ginawa to, tayo na yung dyan. Kumbaga, pinarinig ko sa inyo, di ba? Once na meron kayong narinig, kailangan ng application. Tama? Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Yun nga, balik tayo, no? Na kailangan alam muna natin paano yung daan bago tayo pumunta sa isang lugar. And ganun din, no, sa profession namin. Kahit wala akong, kinabibisihan talaga. Pero may tinatawag sa amin na RJP. Narinig niyo ba? RJP. Ang meaning nun is Realistic Job Preview. Okay, may mga technique kasi sa pag-i-interview sa mga HR, no, na parang, halimbawa, factory worker yung ina-applyan sa'yo, in-interview mo. Parang kung gusto mo makahanap talaga ng empleyado na talagang kakayanin niya yung hirap, kakayanin niya yung 12-hour shift, double shift, kung ilang shift man yan. Meron tinatawag na realistic job preview kung saan, nandun yung keyword preview, na kung saan binibigyan mo siya ng transparent view ng magiging position niya. Siguro may iba na dito naka-experience na nito, no? Or hindi man nila alam yung tawag pero ginawa na sa kanila. Na kung saan sinabi yung positive and negative sides ng trabaho. Halimbawa, willing ka bang magtrabaho dito ng ganito katagal? Or willing ka ba na magtrabaho kahit na holiday, di ba? May mga ganon, tama? Pero sasabihin din nila yung positive at saka yung negative, di ba? Na doon pa lang nakikita nila kung yung empleyado ba na ito is talagang willing na harapin yung mga sinasabi niyang positive and negatives bago mag-proceed, tama ba? Kumbaga, inuunahan na. Kaya nga yung keyword natin na preview. Okay? Basta
maging matalas lang yung tenga nyo, no, sa keyword natin. And maunawaan nyo yung bawat pinag-usapan natin. No? Sabi pa dito no, na kung si Jesus is isang HR, na he is the type where he presents what we should expect in this work of following him. Tulad nung sinabi niya kanina sa 58, na parang basically, di ba, nag-a-apply yung lalaki. Tignan lang natin yung analogy. No? Parang nag-a-apply yung lalaki sa verse 57 na gagawin ko lahat ng trabahong ipapagawa mo, Lord. Parang ganon. Baguhin lang natin ng konti. And then, sabi naman ni Lord, kunwari HR siya, sure ka ba na kapag pinag-grass cutter kita ng 8 hours o kaya nag-extend ng 10 hours, kakayanin mo kahit nakabilad, di ba? Pero walang sagot yung lalaki. Tayo yung sasagot, no? Yes, yes, Lord, di ba? Kaya kong mag-grass cutter hanggang 10 hours kahit na walang bayad yung OT, di ba? Mga ganun. Naunawaan niyo po ba yung example natin, di ba? Na yun nga, isang cause ng pagsunod kay Jesus is yung comfort. Hindi naman siya nag-provide ng answer dito, no? Pero again, tayo nga yung sasagot kung willing ba tayong ibayaran yung cost, which is yung comfort sa pagsunod kay Jesus. Sabi, no, if we decide to follow Jesus and experience discomfort, be strong and courageous as it is one of the cost in following Him. Diba? Actually, ako pwede siguro nating i-take na ano to eh. Once na nakaka-experience tayo ng discomfort, parang isang hint yun na patungo tayo kay Lord. Or nakakasunod pa tayo sa Kanya. Di ba sabi nga nila, kapag hindi ka na nakukonsensya, matakot ka na. Kasi hindi ka na nakukonsensya sa mga pagkakamali mo, sa mga wrongdoings, in English ko lang, di ba? Matakot ka na. Pero kung nakakaranas ka pa ng discomfort, alam ba, nagkasala ka, nagsinungaling ka, nabali mo yung pangako mo na sinabi, Lord, di ko nagagawin to, ganyan. Pero na-feel mo pa yung parang conviction, if I'm not mistaken sa term, no? Kung na-feel mo pa yung gano'n na parang inudyukan ka, di ba? Discomfort yon, psychological discomfort, di ba? Be glad, di ba? Na nandun pa yung pangungusap. And most likely, yung Holy Spirit is hindi ka pa iniiwan talaga. Kasi pag nawala na yung mga yan, pag nawala na yung pangongonsensya sa'yo, gamitin lang natin yung term na konsensya. Pag nawala na yung mga yan, yung pangungusap sa'yo, yun na yung nakakatakot, no? Bumalik ka na sa may comfort. Pero, I assume na tayo, nandun pa rin tayo sa part na nararanasan natin yung kinakausap tayo ng Holy Spirit. Amen ba? Yun yung best thing naman eh, kahit na nagko-commit tayo ng sins, di ba? Nandun pa rin. Humingi kang tawad, di ba? Na parang may nag-aano sa'yo, nagpo-push. Amen ba? Pag narinig natin yun, wag natin pipigilan or tatakpan yung tenga natin. Okay? Sinabi pa, no, instead of surrendering or instead na wag na tayo mag-proceed sa pagsunod kay Lord, no? We must remain faithful. Okay? Na kung tayo, kasi kanina, susunod pa lang siya. Kung ikaw naman, sumusunod ka na, and naranasan mo na yung mga discomfort sa buhay, iba't ibang paraan ng discomfort, we must remain faithful lang. Tama? Kasi meron nga akong quotation dito, comfort will come if we seek first His kingdom. Amen? Kapag inuna naman natin si Lord, mali mo, testing lang niya yung discomfort na naranasan mo, di ba? Alam naman natin na si Lord siya yung nagsusupply sa lahat ng pangangailangan. Palagay mo ba na hahayaan niya na yung follower niya is mapapabayaan? Diba? Sabi ko nga sa inyo, no, na this week, halos buong week na busy yung mga kapatiran. Pero ako palagi ko hindi naman sila napabayaan. Kasi imagine, nag-invest sila ng kanilang gasolina pa lang. Diba? Yung pagka palang kakain sila, di ba? Instead na nagtatrabaho sila, anong ginagawa nila? Nilalaan yung oras, tama ba? Pero nawalan ba sila o hindi? Hindi, di ba? So, sana maging inspiration, no, yung ganun ginagawa ng ating mga kapatiran sa iba pa. Okay? Hindi naman to para ibaba yung mga taong hindi nakakadalo or ano. Pero rather, maging ano na parang, ayo nga, parang kailangan mas maglaan din ako ng oras. Tama ba? Kasi kayo rin naman yung magbe-build ng ano niya eh, ng sabi nga natin, tayo yung mag-earn ng ating pass, which is Jesus, yung pagsunod sa Kanya, para makuha natin yung reward. Amen?
Naunawaan niyo pa po ba? So next, no? Isa pang cause ng pagsunod kay Jesus, no? Sinasabi dito, following Jesus costs us our priorities. Ano yung una kanina? Comfort. Next is yung priorities na makikita natin sa verse 59 to 60. Sabi dito sa NIV, no? He said to another man, or si Jesus na to kanina yung lalaki may isang lalaki na lumapit kay Jesus. Ngayon naman, si Jesus yung nagsabi sa isang lalaki na follow me. Okay? So, iba yung senaryo dito. Si Jesus naman yung tumawag. Okay? Yung kanina, siya yung lumapit. Ngayon naman, si Jesus yung tumawag. So, may iba-ibang instances pala ng pagsunod or para sumunod tayo kay Lord. Pwedeng ikaw yung tinawag. Pwedeng ikaw yung lumapit. Okay? Sabi pa, no? But he replied, sabi nung lalaki, sa ibang salin, yung man dito is yung disciple or servant. Okay? Sa Matthew chapter 8, no? Na possibly one of the disciples yung sinasabihan ni Lord na follow me. Okay? So kung one of the disciples, kung titignan natin sa isang sitwasyon or sa atin, possibly kasama na ni Lord or Christian na. Tama? So halimbawa, ikaw, nafe-feel mo, sinabihan ka ni Lord, follow me or do this. Diba? Parang ganun yung situation dito. Sabi balikan natin yung 59, no? He said to another man, follow me. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. So ito yung binanggit natin kanina, no? Sabi sa 60, Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Kagaya ng kanina, no? I-define muna natin yung priority or yung word na priority. Ang sabi dito, priority is a thing that is regarded as more important than another. Meron tayong priorities in life, tama? Priority, pamilya. Priority, yung career. Priority, yung pag-unlad. Specifically or most especially, financially. Lagi naman yan yung isa pinaka-main natin. No? Pero sabi nga, no? Sabi, yung isang cause daw na pagsunod kay Jesus is yung priorities. Di ba? And sabi, ang definition ng priority is nire-regard mo yung isang bagay na mas mahalaga kaysa isa pang bagay. So, anong nakikita natin doon? Na ang pagsunod kay Jesus, ang ibig sabihin, kailangan nating isuko yung ating priorities sa buhay. Tama ba? Na kung feeling mo, ito, mas mahalaga itong bagay na to kaysa sa unahin ko si Lord, nagkakamali tayo. Tama? Na kailangan, dapat mas unahin natin si Lord above anything else. Tama? Sabi dito, no, God called the man. Kagaya ng binanggit natin kanina. Despite being called by God, the man presented a reason or an excuse not to follow. Imagine mo yun, no? Si Lord na yung tumawag sa kanya. Pero nakuha pa niya mag-present ng excuse na ililibing ko muna yung tatay ko. Or tatay ba yung binanggit doon? Ililibing ko muna yung patay, di ba? O kaya, kung tayo, mapag-excuse din tayo, di ba? Bro, attend ka ng linggo. Di ba? Ay, may birthday. Yung birthday, gabi pa. Yung simba, umaga. Baka siya may birthday pala. Nag-makeup pa siya, di ba? Bro, pero may makeup. No? Ganun din, no, na ito, isang example, no? Hindi naman sana, no, pero mga students na lagi natin nire-reason, may schoolwork pag gagawin. Meron kayo 6 days, Monday to Saturday. Para maging inspiration lang, no? Alam niyo ng online class, isa lang yung laptop namin, 3 kami nag-online class, pero nakuha namin matapos lahat ng modules namin na hindi nadadama yung linggo. Or kung maglilinggo man kami hapon. Kasi sineset na namin sa isip namin na yung Sunday is para kay Lord. Kahit yung umaga lang, di ba? Tapos pagkatapos, sige, madaliin namin yung ginagawa namin. Pero hindi naman kami bumagsak, hindi kami pumalya or nagkaroon ng late. Minsan maaga pa kami, di ba? So sana maging ano lang, no? Nabanggit ko lang kasi isa sa mga pag nag-youth kami, no, isa sa naririnig ko nga lagi, yung concern pagka sa pag-aaral. Pag-aaral lang 'yan. Hindi niyo kailangan yung mataas na grades, di ba? Tingnan niyo ako. Huwag niyo akong gagawing inspirasyon. Okay ba? Hindi, pero kidding aside, no? Kasi ang lahat ay walang kabuluhan. Tulad lamang ng paghahabol sa hangin. Favorite book, Ecclesiastes. No, iyan niyo, iset niyo yung mind niyo na, okay, yung Sunday kay Lord.
Pero wag ka magpupuyat naman ng Sabado ng gabi. Di ba? Kung alam mo na may magiging deadline ka or ano, iyan mo na. Gawin mo sa, andayo mong ibang araw. Aminin natin sa hindi. Minsan nagdo-doom scroll na lang tayo. Hindi, mamaya ako na gagawin. Hindi, panggabi kasi gumagana yung utak ko eh. Di ba? Pero alam niyo, the moment na sinimulan nyo, ako pa nag-exercise ako, tamad na tamad ako mag-abs. Kahit tinan nyo, di ba? Tamad na tamad ako mag-abs. Pero pagka nakaisang ganun na ako, dalawa, pag uminit na yung katawan, di ba? Napupush ko na eh. Hindi ko na mamalayan, tapos na. Di ba? Ganun din yung message, no? Thursday, isang buong araw, hindi ko masimulan yung message. Di ba? Kahit alam ko na ako yung naka-assign, hindi ko magawa kasi parang wala ako sa composure. Kasi nga, late ako na notice, no? Parang sa isip ko, dapat pahinga ko na lang yon dahil tutugtog lang ako. Pero yun nga, hindi ko na ano. Pero nung pagdating ng Friday, sabi, kinakabahan na ako. Wala pa rin, Lord. Pero nung inano ko na, sinat ko na, kinuha ko yung Bible, yun na, tuloy-tuloy na. Diba? Nasa sa atin din eh. So kung gusto mong matapos yung ginagawa mo, simulan mo. Tama ba? Sinasabi na, no, Jesus said that we should set aside everything and proclaim His kingdom. Yun yung sinasabi sa verse 60, di ba? Na kesa unahin mo yung mga ibang bagay tulad ng career, nabanggit ko kayo na yung project, no? Ako, isang criteria ko rin pa naghanap ng trabaho is walang pasok ng weekends. Kaya unemployed pa rin ako. Diba? Maselan ako sa trabaho eh. Diba? Hindi, pero kung gusto ko lang, meron naman. Pero yun nga, ngayon nga wala, di ka pa occupied, nahirapan ka ng yung oras mo, di ba? Paano pa pagka nadagdagan ka pa ng commitment sa buhay? Na-reveal ko yung keyword. Ang sinasabi no na yun nga, iset aside natin yung mga bagay para ma-proclaim yung kingdom ni Lord. And may iba't ibang paraan para ma-proclaim yung kingdom. Halimbawa, sabi dito no, tulad ng pag-preach ng gospel. Praise God sa buhay ng mga kapatiran no, na kahapon na nag-share ng word of God. And pinoclaim nila yung kingdom. Yan ba? Na pinrioritize nila yung pagsunod kesa sa magpahinga sila and gumising sila ng maaga, di ba? Sige, palpakan natin si Lord sa buhay nila, no? And ganun din, isang example pa na pag-proclaim sa kingdom ni Lord is yung, sabi dito, living out principles of justice and righteousness. And lastly, demonstrating God's love through service and compassion. Di ba? Maraming paraan pala kung paano ma-proclaim yung kingdom. Halos ang pinaka-idea lang naman is, di ba, pagka sumusunod ka kay Lord, susundin mo yung mga commandments, di ba, love your enemies, love your ganyan. Maraming paraan para ma-proclaim yung kingdom. And yun nga, sabi natin, isa dun is pag-share. And sabi pa sa isa, no, na sa pamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa kapwa. Amen ba? Nabanggit natin no, na wag nating unahin. Ulitin ko lang, no, na wag nating unahin yung mga pinagkakabalaan talaga sa buhay. Mas i-prioritize natin si Lord above anything else, no? Na sabi dito, if there is a fellowship, service, or activity, prioritize it. Tama? Na, alam niyo, pagka nag-fellowship kami nun sa CDC, no, parang, alam mo yung, hindi naman kami nagkakasawaan sa mga mukha namin. Medyo ganun na nga, pero hindi yun. Pero alam mo yung parang iba pa rin pagka may bago kang kasama, di ba? Na, kaso, sorry kayo. Baka di na tayo nagsi-CDC niyan. May bago ng activities. May bago na siyang gustong ginagawa pag Friday, no? Which is yung prayer meeting. Mahalagang mahalaga. Kasi siyempre parang anoin ka. Dapat naglilibot na lang ako. Diba? Tapos bigla, pray kami. Tagal, nakapikit kami. Ganun. Pero still, nakita naman natin yung benefit ng prayer meeting, tama. Ako nga, natutuwa ako na kahit di ako yung pastor nyo dito. And hindi ko na hinihingi. Natutuwa lang ako personally na nakita ko na yung halos ilan lang yung vacant chairs. Ngayon ba? Pwede, look natin si Lord sa na hindi na tayo pinapabayaan. Amen ba? Na nagkakaroon naman ng bunga yung prayer. And sooner or later, sana, no? With hope and faith na mas, ano pa, kung siguro dadami pa yung magpe-pray, baka mas, alam niyo yung kay Goku, yung spirit bomb niya. Pag mas maraming gumanon, di ba, lumalaki yung, mga luma na kami, no? Hindi, medyo lang po ako. Di ba? Pag the more na mas marami yung nagbibigay ng niya, mas lalong lumalaki, mas lumalakas. Tama ba? Mga fan. Sabi pa dito, no? Simply put God first before anything else. Di ba?
Kagaya nung kanina, may tagline tayo dito. All things work together pag kay Jesus sumurrender. Wow. Grabe yung mga supporters ko, no? Lastly, no? Review lang natin. Ano yung una kanina na cause na pagsunod kay Jesus? Comfort. And then yung pangalawa is yung... And lastly, nabanggit ko kanina, no? Hindi ko lang alam kung napansin nyo, which is yung commitment. Tama. Kaya naman kaya namang mawala yung comfort, kaya namang i-prioritize si Lord. Kaso, kaya mo bang i-sustain yun? Tama ba? Baka ngayon lang. Diba? Halimbawa, na-invite ka. Prioritize, umalis ka sa comfort, tama. Bumangon ka, nag-ayos ka, nagbiyahe ka. Prioritize mo si Lord kahit na may sigurong lakad ka mamaya. Pero kaya mo bang i-commit na hindi ka lang ngayon? Kaya mo bang i-commit na next Sunday, kumpletuhin yung buong month? Or hanggang, lifetime na, di ba? Tama ba? Yun yung pinakamabigat yan, tama? Lagi natin narinig yung word na to, pero still, no? Kahit naman yung comfort and priority, narinig naman natin Pero still, yun doon tayo babagsak na parang, can you commit? Tama ba? Sabi sa 61, still another said, panibagong lalaki na naman to, no? O isang tao na naman. Sabi niya kay Lord, I will follow you, Lord. But first, let me go back and say goodbye to my family. Papaalam lang naman pala. Hindi naman siya maglilibing ng patay. Pero sabi ni Lord, Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Medyo mabigat yung naging sagot ni Lord. Imagine mo, papaalam lang siya sa pamilya niya, tapos sinabi ni Lord, kapag ginawa ka mo ng araro, tapos tumalikod ka pa, hindi mo deserve na maging servant or mag-serve sa kingdom of God. Kung ako'y lalaki doon, papaalam lang ako, Lord Mali mo, hanapin siya, strict ang parents, di ba? Tapos, sinabihan siya ni Lord na, na hindi ka na deserve sa pag-serve sa kingdom. Pero kung titingnan natin, no, kung in-analyze natin, no, ang punto doon is babagsak nga sa commitment. Sinasabi na, kagaya ng kayo na, define natin, no? Commitment is a promise or pledge to do something. A dedication of energy and time or being bound by an obligation. Pag ang narinig ko yung term na obligation, parang negative ng tunog. Pero kung titingnan natin, ang punto niya doon is yung word na being bound by an obligation. Na, parang sa mga police, duty ko to. Parang ganun. Alam ba kami, kahit tinatamad na kaming mag-aral ng music, sabi nga nila kapon, ba't kahapon kami nagsisipra? Diba? Pero dahil bound ka ng obligation mo na ikaw yung tutugtog, ikaw yung tatayo, gagawin mo pa rin, di ba? Kahit na yung katawan mo, gumaganong ka na, nagbabasa ka ng Bible, nagme-meditate, di mo na alam. Na-experience ko po yun, nagme-meditate ako, tagal ko nag-iisip. Medyo nakatulog na pa ako. Di ba? Pero still, no, nandun yung, obligation ko to. Hindi naman yung negative na obligation na pinatong lang sa'yo. Gamit natin yung term na duty. Amen ba? Tsaka mabigat din yung sinabi, no, na yung commitment daw is isang promise din. And kung naalala niyo yung binanggit ko last time, huwag kang mangangako kung di mo kayang ito pa rin. Kasi di ka pagpapalain. Tama? Kaya baka ka na-discourage na kayong mag-ministry neto yan. Pero regardless, pag naman na-discourage kayo naman hindi makuha ng reward. Di ba? Sa amin na lang, sige. Ayaw nyo ba ng reward? Gusto, di ba? Lalo na Pasko na yan. And sabi pa, pledge din to, no? To do something. Pag pledge naman, parang may pagka-related sa promise, tama? Na, naalala ko tuloy. Pag kasi sa aming pledge, naalala ko yung sa kabila na, I will pledge, ganyan. Huwag na tayo mag-dwell doon. Nasabi pa, no? Ang commitment din daw is a dedication of energy and time. Energy, siguro to physical to. Tama? Yung strength. Kasi hindi mo naman siguro mapapangaral yung Word of God kung wala ka dito or di ka tatayo. Tama? Or di ka lalabas para mag-share or kahit simpleng kwentuhan. May energy pa rin doon. And as well as time, no? Na kakibat na yun Sinasabi na Jesus does not want a servant who is not committed in following Him. A servant who does not allocate time, strength, and energy for His glory. Diba? Na parang ayaw ni Lord ng servant na ganun. Kahit siguro kayo, boss, meron bang boss dito?
or may-ari ng business. Di ba kung ikaw may-ari ng business, ayaw mo yung empleyado mo is tatamad-tamad. Tama? Ayaw mo rin naman na hindi siya nag-allocate ng oras or effort sa ikalalago ng business. Tama? Kasi parang sayang yung binabayad mo. Pero si Lord, di naman yun yung pinakaano niya, di naman yung binabayad eh. Pero ang inaano niya dun is that parang, siguro ako, kung titignan ko na parang hindi ka ganun ka buong puso na nag-serve. Tama ba? Kung wala yung commitment eh. Sabi nga natin, commitment is being bound by an obligation or yung pagde-dedicate mo ng time mo. Paano ka nagiging committed kung hindi ka nagde-dedicate ng time? Tama? Tama ba? Tulad na lang ngayon, no? Praise God. Kahit pa paano, ito, hint na tayo may commitment kasi nandito ka ngayon. Tama ba? Na nag-dedicate ka ng energy and time. So, uh, at least, no, medyo may ano tayo, may konting step ahead na nababayaran pala natin kahit paano yung cost, which is yung commitment, tama? Although, sabi nga natin kanina, no, hindi lang siya one time, tama? Kundi lifetime. Amen ba? A person who failed to commit is not worthy to be of His service, sabi ni Lord kanina. Gusto niyo ba yon na sasabihan ka ni Lord na hindi ka deserving na maging servant sa kingdom niya? Para ka nag-audition na maging kwarta, sinabi, pangit yung boses mo, no? Sakit na. Kaya tumugtog na lang ako. No? Pero, parang rejection, tama? Na hindi natin gusto na ma-reject. So, kung tayo gusto nating kumilos o gumawa para sa gawain ng Diyos, dapat pakita natin kay Lord na committed tayo. Tama ba? Na sama-sama yung kanina eh. Isa-surrender mo na yung comfort, di ba? And then, mas ipaprioritize mo sa Lord. And lastly, magpapakita ka ng commitment sa ginagawa mo or sa duty mo or obligation mo sa church. Tama ba? Kung ikaw, music team, sabi nga, no? Guilty kami na minsan di na namin napapaglalaanan talaga ng oras. Tipong dati, no? Balik ko lang. Nung medyo bata-bata pa yung church, yung mga, sila rin naman isang leader, pero dati talagang kabisado yung lyrics. Tama ba? Kasi pagka-memorize natin ng mga lyrics, isang hint yan na talagang inaral mo. Tama? Possibly, inaral naman nila. Pero hindi yung tulad nung dati na talagang kahit nakapikit, kabisado mo, di ba? Isang yan, papapakita rin ng commitment na talaga naglaan ka ng oras para aralin, di ba? Ganon din, pag nag-share. Alam niyo, may mga ibang tumatayo, no? O kaya kahit pag Bible study lang na nakaupo kami, na sinasabi nila yung mahina yung loob nila para mag-share, hindi sila marunong para magsalita. Pero alam niyo, no? Ako, ang insight ko dun, na hindi lang nila napaglaanan talaga ng oras yung i-share nila. Di ba? Hindi lang sila nag-commit ng time. Kasi pare-pareho lang naman tayo ng talents, di ba? Or ng kakayanan. Pare-pareho lang tayo may bibig, pare-pareho tayo may utak. Nasa sa atin lang kung paano natin no, yung pagko-commit nga sa pag-aaral ng salita. May trabaho ako di ba? Sabi mo ganyan. Anong priority mo? Tama? Ako po noon, no, nung masasayang panahon na ako yung may trabaho pa, na-assign din po ako mag-preach. Habang nasa trabaho, gumagawa ako ng message. Diba? Buti na lang, wala akong ginagawa na. Gamit ko pang computer, yung computer ng kumpanya habang gumagawa ng message. Tapos may CCTV sa likod kong gano'n. Diba? Ginagawa ko, ginaganon ko yung katawan ko. Tatakpan ko yung Diba? Dahil gusto mo makagawa, di ba? Pa-prioritize mo kahit na nandun ka sa... Pwede mo naman masabay O kaya kahit na busy ka, di ba? Nag-iisip ka pa rin. Na parang nag-meditate ka pa rin. Tama ba? Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Sabi no, na ulitin lang natin, a person who failed to commit is not worthy to be of service and hindi natin gusto yun. Okay? Sabi nga, no, wag ka na lang mag-serve kung di mo kayang gampanan. Parang ganun yung sinasabi, di ba? Pero sa atin, no, ang dapat maging mindset natin na kung gusto natin sumunod kay Lord, kailangan, siguraduhin natin na magko-commit tayo. Tama? Na kasi sabi nga natin kanina, baka mas maging source ng discouragement sa inyo to na wag na lang pala ako mag-serve. 'Di ba? Pero nabanggit ko nga rin kanina na tayo naman or kayo naman yung hindi makakuha ng reward kung hindi nga kayo mag-serve. Kasi sa part talaga yung pag surrender ng comfort, priority, and commitment.
Amen ba? Tulad nga, no? Yung mga kapatiran natin this week, no? Na naglaan talaga ng oras para makadalo lagi sa mga gawain, no? And sana mag-inspiration sila sa bawat isa na hindi tayo pumayag na, alam mo yun, yung sila lang. Kasi tayo, baka mindset pa nga namin, hindi, nandiyan naman sila. Dapat baliktad. Kailangan dumagdag ka pa dun sa kanila. Tama ba? The more, the better. We must be committed to working in God's field. Yun lang naman yung pinupunto yan, di ba? Napaka-direct to the point. Kung gusto mo sumunod, maging committed. Tama? And ito, no, may reveal din sa si Lord na ang ganda ng analogy kasi nung pag-aararo na sinasabi sa verse 62 or sa English yung pagpa-plow. Plowing. Hindi po ako laking bukid, no? Pero alam ko yung idea ng pagpa-plow. Yung, alam niyo yung pag matigas yung lupa, di ba? Tapos ginagamitan ng kalabaw kung makalumang paraan. Yung kalabaw, tapos parang may yung araro mismo, di ba? Tapos lalakad yung kalabaw para ibungkal. Tama ba? Yung lupa. Para lumambot and mas maging buwaghag. No? And mahirap na proseso. Tama ba? Ako hindi ko pa personally na-experience yun, no? Na ano, pero pag nakita kong videos and yung may nakikita ako na dyan sa tapat namin dahil Farmville nga, di ba? Pag may nakikita kami sa tapat namin na siyempre lalabanan namin yung pwersa ng ano, di ba? Ng kalabaw. So, hindi siya madali in short. So, siguro ang naging revelation sa akin dun, parang kaya siguro gusto ni Lord ng talagang committed na ano, na isang servant. Kung kukumpara mo sa pag-aararo nga. Kasi sabi niya, di ba? Kung hinawakan mo na yung araro, huwag ka nang tatalikod. Kasi pag tumalikod ka, hindi ka deserving mag-serve sa kingdom ni Lord. Kasi nga, kung titignan mo, no, kung liliteral lang natin, yung pag-aararo mismo, mahirap na gawain. Ako, ang naging analogy ko nga nun, parang, sa bagay, pag hawak mo yung araro, tapos tumalikod ka, di ba parang mawawala ka sa balance kasi yung puwersa ng kalabaw, di ba? Parang, pag di mo nilaan yung full focus, effort mo dun sa pag-handle ng araro, mahirapan ka. And baka hindi mo pa magawa yung purpose mo, di ba? So parang si Lord siguro, ang mindset niya, edi wag ka na lang. Baka may mas iba pang kayang gampanan yung gusto mong gawin. Tama ba? Pero pag pinakita natin kay Lord na committed tayo na, hindi Lord, kaya kong araruin tong field na to. Ang sabi pa nga, no, plowing prepares soil for planting. This process makes the soil softer, improves air and water penetration, and creates a better environment for roots to grow. Yun daw yung definition ng plowing. Pero kung titignan natin, no, sa church naman, kung tayo is ipaplow natin yung gawain, no? Likewise, as God's servants, we are responsible in establishing a rich, fertile, and quality church for us to grow and bear fruit. Amen ba? Tayo yung responsible sa pagbubungkal or mag-plow ng gawain para mas mag-grow and bear fruit. Kumbaga, pine-prepare natin yung gawain para sa pagtatanim. Tama ba? Nakuha niyo ba yung analogy? Na, di ba nga yung pagka-plow, ulitin ko lang, is para i-ready yung lupa para magtanim and lumalim yung mga ugat. And ganun din, no? Kung tayo bilang servants or mga manggagawa sa field ni Lord, no? Na tayong responsible para gawing rich and fertile yung church. Di ba? Para mag-produce and mag-grow. So sabi nga natin kanina, no, yung pag-pray or yung prayer meeting na nangyayari, na kung mas marami kaya tayong kikilos sa field, di ba? Hindi ba para mas magkakaroon ng paglago? Amen ba? So, alam ko naman na may mga ano talaga tayo, may mga ibang priorities nga, sabi, or commitment. Pero nasa sa atin yan na kaya mo ba nga i-prioritize si Lord? Wala akong pamasahe eh. Diba? O kaya may trabaho ako, may babantayan ako, no? Hindi na po tayo magdidig doon. Pero ang pinaka na dyan is kayo naman ni Lord yung kumbaga kayo yung magdi-deal dyan. Tama ba? Kayo naman yung nagkakaroon ng usapan. Tama ba? Basta't ako, ang pinaka-purpose lang po ng ating message no, is sana kahit pa paano is magising or ma-inspire yung bawat isa na kailangan surrender yung comfort, i-prioritize si Lord. And most importantly, mas maging committed. Tama ba? Kasi kahit kayo naman siguro ayaw nyo na nagsaserve ng hindi committed. Tama? And isa pang bagay, most likely, hindi siya magpo-produce ng magandang output. Tama ba?
Baka pagka ikay tumayo or ikay umawit, ikay nag-serve sa ganito, ganyan, kung hindi ka, wala yung commitment, ginawa mo lang dahil ito yung negative na obligation, mas baka maging sumpa pa kay Lord, tama ba? Or mas magkaroon pa ng drawback. Sabi, no? Following God costs a lot, like nothing was left for us. Kasi kung titignan mo, bigat ng tatlo. Ako nga nung naririnig ko yung sinasabi ni Pastor na, oh, every Friday, 3 Friday, prayer meeting, tas yung isang Friday, yun yung CDC. Eh, umulan pa yung CDC, eh, di wala na, di ba? Then, nung naririnig ko yun, no, sabi ko nga sa nanay ko, nung inaano niya akong ano ka na, yung abogado, ganyan, bla 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 bla. Ako ina-assess ko. Ngayon pa nga lang na wala na akong ibang commitment sa buhay. Nahirapan na ako. Paano pa kaya? Pag nag-masteral ka, pag nag-law, or even pag mag-boards ka, saan mo ilalagay yung review? Eh, yung review usually Saturday, Sunday, no? Kaya nasabi ko din sa part na to yung ano nga, na parang like nothing was left for us, di ba? Kasi kung tingnan mo nga naman, surrender mo yung comfort mo. Lalo na yung priorities din, no? Gusto mong umunlad, gusto mong mag-business, gusto mong mag-ganyan. Kaso di mo magawa. Kasi halimbawa, makikipag-business meeting ka, may kikitain ka Sunday, di ka available. Eh paano pa kami na morning, afternoon, di ba? Wala ka ng space. Wala ng puwang, di ba? Na talagang parang walang matitira sa iyo sa ano sa mga cost na hinihingi ni Lord. No? Pero sabi nga, no, let us learn not to feel regretful. Rather, we must give our all for God. Amen ba? Na, hindi naman natin de-deny na nandun naman yung parang, wala na akong oras sa ganito. Parang hindi na kami makapaglibot. Dati pag Sunday afternoon, bowling lang kami. Ah, Ngayon, wala na, di ba? Kami na yung tutumba. Diba? Pero still, no, na, yun nga, yun na lang yung nagiging mindset na parang, para kay Lord naman, di ba? Sabi nga sa 1 Corinthians 15:58, favorite nila to na, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain, di ba? Na yun na lang yung isa sa panghawakan talaga natin. And alam naman natin na kapag naman inuna natin si Lord, hindi naman tayo papabayaan, tama ba? Na eto, malay niyo, di ba? Na sa pagsisimba niyang to, hindi naman hayaan ni Lord na walang kapalit to, tama ba? Bagaman di natin hinihingi or nire-request talaga directly, pero alam naman ni Lord na ganun naman ka-just si Lord na hindi naman niya hayang walang rewards or blessings, tama ba? Amen ba? Parang ayaw niya ng blessings. Now, with this message, I hope that we were encouraged to follow Jesus. Na-inspire ba kayo? No, sana na yun no, na maging call sa atin to na tayo mas maging committed, no? Yun lang yung pinaka-focus natin kasi sasabay naman yung comfort and priority, no? And sana maging challenge, no? Na, ay, si brother, lagi siyang nandyan present. Kailangan matalo ko siya, kailangan mas marami akong attendance. Mas maganda yung ganong competition, no? Na dami tayo ng points sa pag-attend, di ba? Sa pakikinig. And doon naman, no, sa may mga ministries, sabi nga natin na mas maging committed. Kasi nandiyan ka na eh. Tama? Yung commitment na lang. Diba? Makikita naman yan, magre-reflect sa kung paano yung nagiging quality ng ating praise and worship, tama? And ng ating mensahe, tama ba? And ganun din, no? Lastly, kung gusto natin ng reward na sinasabi natin kanina ng salvation, gawin natin yung part natin. And bayaran yung cost, which is yung pag-surrender ng comfort, priority, and commitment. Amen ba? Can we expect everyone na magawa yan? Na bayaran cost? Amen ba? Yun lamang po.